Sa video na ito ay share ko ang 5 bagay na unang-unang tinitignan ng isang lalaki sa babae na gusto niya na mahalin or gusto niya na ingatan. Gusto mong malaman? Sige, simulan na natin. Number 1, ang physical appearance. We cannot deny that kahit naman babae, of course, ang una mong titignan ay yung tipo ng lalaki na gusto mo, na tinitipuhan mo, na kung saan nakokontento, kung saan natutuwa ka sa itsura niya, sa katawan niya, sa height niya. Ganon na ang lalaki. We cannot deny it and there's nothing wrong with that. Wala namang masama doon. Of course, we want to be someone na kung saan natutuwa din naman tayo sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang mukha, sa kanyang katawan, sa kanyang kutis. Bawat tao kasi ay may sari-sariling preferences. Hindi porque ako ay nagugustuhan ko yung isang babae, ganun din sa mga lalaki na iba. No. Bawat tao ay may sari-sariling nagugustuhan. Ang point ko dito, ang unang-una na makikita ng isang lalaki sa iyo yung itsura mo, yung katawan mo. That is why there's nothing wrong na magpaganda ka po. There's nothing wrong na mag-ayos ka, na mag-gym ka, there's nothing wrong na mag-diet ka ganon, so that ma-attract mo yung isang lalaki. Ang mali lang dito is that whenever na yung physical na anyo ang foundation ng relationship nyo, and yun yung mali na part. Kasi kapag physical na anyo, there will come a time na mauumay ka sa partner mo na hindi ka na magagandahan, hindi ka na magagapuhan, and masisira yung relationship nyo. Baka maghanap ka ng iba na gusto mo. So, yun ang mali. Pero, yung magugustuhan mo, ma-attract ka sa isang tao dahil sa itsura niya, there's nothing wrong with that. Absolutely right. Kasi ayaw ko din naman to be with someone sa isang babae na hindi ako natutuwa pag gising ko ng umaga kapag nakita ko. O kapag natutulog ay hindi ako natutuwa na pinapanood siya. Ako rin, ayaw ko din. Wala kayo. Kung magpaka-plastic kayo na palaging ugali ang inuuna, kung ganun kayo, di bahala kayo. Sa akin, hindi. Nagpapakatotoo lang ako. Kasi minsan, kapag nainis ako sa asawa ko, hihintayin ko na una siyang matulog para pinapanood ko siya. At least, sabi ko, kahit na ganyan yung kanyang ugali, minsan hindi maintindihan, pero natutuwa naman ako sa kanyang mukha. So, it's okay. Anyway, proceed na po tayo sa number 2 na tinitignan ng isang lalaki is that kung sino ka when it comes sa pera. Yes, i-check niya yun. Kasi especially kapag yung lalaki na yan is provider, business-minded, medyo mataas yung level niya, ng capacity niya, ng knowledge niya when it comes to money. Ang titignan sa'yo, kung paano mo i-handle ang pera, kung gaano ka mapagkakatiwalaan when it comes sa pera, kaya mo ba na i-manage ang pera, kaya mo ba na alagaan ang pera, kaya mo ba na i-multiply ang pera. Yun yung tinitignan niya. Because that is very, very big na factor when it comes sa marriage. Kapag ikaw ay magastos, medyo magdalawang isip yung lalaki na yan. Kapag ikaw yung babae na panay pera lang yung habol sa lalaki na yan, magdalawang isip yan. Minsan, okay lang sa kanya, especially kapag binubusog mo siya ng sex. So, tinitignan talaga ng isang lalaki kung paano mo i-handle ang pera. Kung sino ka, kung meron ka ng pera. Kung meron ka ng sariling pera, mahal mo pa rin ba siya? May care ka pa rin ba sa kanya? What if nagkapera ka? Before ka na talagang seryosohin. Okay, tandaan mo yan. Proceed na po tayo sa number 3. Ay, kung paano ka mag-response sa kanya. Whenever na nagbibigay yan, chine-check niya kung paano ka mag-response sa kanya. Kung ano rin ang maibigay mo sa kanya. Look, itong mga bagay na to, it doesn't mean na bigyan niya ng time para gawin ito or i-set up ka naturally. Of course, maging kasama mo siya, maging masaya kayo, pero hindi mo alam, especially mga high value na lalaki, gagawin nila to. Behind ng pagiging masaya nyo, ng pagiging parang, ine-enjoy nyo, tinitignan niya kung sino ka. Whenever kapag meron siyang naibibigay na effort, ano ang response mo sa kanya. Kasi most of the time, doon din nakabase kung ano ang level ng maibibigay niya sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Kasi kung makita niya na goods ka sa pagre-response sa kanya,
sa kanyang mga naibibigay sa'yo, then mas gagalingan niya pa. Then more pa ang maibibigay niya sa'yo. That is why make sure that i-appreciate mo siya, bigyan mo siya ng reward. Kasi nga sabi ko, ang relationship is give and take. Of course, kapag wise yan, kapag nagbigayan sa'yo, aasa yan ng meron din siyang marireceive. Although, he will never force you to do it, pero titignan niya kung kusa mo ba or alam mo ba kung paano mag-respond sa kanya. So, make sure na magre-response ka, okay? Number 3 na tinitignan ng isang lalaki is that, are you easy to get? Ikaw ba yung tipo pang babae na madaling maikama, madaling makuha? Look, hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki is that ayaw ng easy to get. Okay? Hindi ko sinasabi. Pero mostly ng lalaki, especially kapag naghahanap na yan ng pang long term, naghahanap yan ng babae na worth it ipakilala sa magulang, worth it ipakilala sa mga kaibigan, worth it ipakilala sa mga mahal sa buhay, and may dignity, may respeto sa sarili. So, hindi naman sa ginajudge ko kayo. Of course, you have a lot of time to change. You know, you have a lot of time to correct yourself. But the thing is that ang isang lalaki, especially kapag high value yan na lalaki, ayaw niya ng easy to get. Why? Because kaming mga lalaki, nature namin, that we love to chase. We love a challenge. We love someone na kung saan pinag-effortan din namin, nag-invest kami bago namin makuha. Kasi yun yung parang reward sa amin. Yun yung parang nagsasatisfy din sa amin that, wow, sa ganda niyan yan, hindi ko ma-imagine na nakuha ko siya dahil sa mga ginawa niya, sa efforts niya. Imagine kapag madali ka makuha, itang text niya lang, isang kindat niya lang, isang 1K niya lang, is not na ikama ka na agad, sunod-sunuran ka na agad sa kanya. Trust me, alam ko pinagsasabi ko mga kaibigan. Although hindi man lahat ng lalaki ay ganyan na ayaw ng easy to get, pero karamihan. That is why even may encourage you that first and foremost, love yourself, respect yourself, and make sure na anumang bagay na ibigay mo, especially sa mga naghahabol sa'yo, sa mga naliligaw sa'yo, is that pinag-effortan din naman nila. Kumbaga, nire-rewardan mo lang sila. And in that way, ikaw din lang magbe-benefit. Okay? And number 4 na tinitignan ng isang lalaki kung gaano ka kaloyal. Kapag yan, meron niyang nakita na red flag sa'yo. Especially nga, sabi ko, ang isang high value man. Kapag yan nakita niya na hindi ka loyal, na kapag nakatalikod siya, meron ka ng ibang kachat, ibang katext, ibang flirt, ganon, trust me, hindi yan. Or listen, ang gagawin niya is that kukunin niya yung lahat ng gusto niya sa'yo at kapag pagsawaan ka, iiwan ka na lang sa ere. Yeah? Especially kapag nakita niya, nalaman niya, na nalalandi ka ng iba. Maybe, ipaglalaban ka, pero kapag nakuha niya yung gusto niya, magre-revenge siya. Iiwan ka niya. Pagpapalit ka niya harap-harapan. So, ang isang lalaki, tine-check niya. Kasi, minsan, to be honest with you, of course, when nag-effort ka, nag-invest ka, meron kang sinayang na allowance, pera, ganon, sa isang babae. Kapag magaling yan, at hindi ako nakikig-agree sa ganitong galing pero in-explain ko lang sa inyo, kapag magaling yan, hindi ka basta-basta iwan. Ipaglalaban ka niya. Pero kapag nasa point na nakuha niyang gusto niya sa'yo at napagsawaan ka, talagang iwan ka niya. Para worth it yung mga investment niya sa'yo. Worth it yung naibigay niya sa'yo. At makapag-revenge sa'yo. So, hindi ko sinasabing tama yun, pero hindi ko rin sinasabi na tama yung ginawa mo if ever na ikaw yung babae na hindi mapagkakatiwalaan, hindi loyal. Make sure na maging loyal tayo sa partner natin. Although sometimes hindi sila loyal, then give up sa mga taong hindi loyal sa atin. Maybe they are not the right person for us. But make sure na ikaw mismo maging loyal sa kanila. And you will see. You will see. Kung hindi man papahalaga ng tao, nakarelasyon mo ngayon, God will send someone na magpapahalaga ng loyalty mo. So that's it. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan. Please share this video and shalom.